At dahil walang diborsyo, ng panahon ng hari na si Henry, dinanas ng reynang ito ang pinakamasakit na katapusan. Ikukwento ko sa inyo ang sinapit ng reyna na si Catherine of Aragon. 10 taong gulang pa lamang ang prinsipe na si Henry, nasilayan na nito ang prinsesa na si Catherine of Aragon. Ito ay nang dalhin ito sa kanilang palasyo mula sa Espanya. Ito ay ng taong 1501. Si Catherine of Aragon ay ang nakatakda na mapangasawa ng kanyang kuya o mas kilala sa pangalan na si Arthur. Ngunit makalipas lamang ang 1 taon ay pumanaw ang tagapagmana sana ng trono ng Inglaterra. Sa gitna ng pagluluksa ng buong kaharian, pinangalanan ang papalit bilang ang nakatakdang susunod na magiging hari. Bukod sa trono, mamanahin din ni Henry VIII. Ang dapat sana ay ang magiging noon ay mapapangasawa ng kanyang kuya. Mas matanda ang prinsesang si Catherine of Aragon kung ikukumpara kay Henry. Pinakasalan ng noon ay 17 taong gulang na si Henry VIII, ang 23 gulang na prinsesa na si Catherine of Aragon. Ayon sa tala ng kasaysayan, ayon sa mga historiador na kaya naman pumayag ang haring si Henry na tuluyang pakasalan si Catherine dahil pamilyar na ito sa kanya. Kumbaga kilalang kilala na nila ang bawat isa. Ito rin ang kasagutan upang maging matibay ang relasyon ng palasyo ng Inglaterra at ang malakas na kaharian naman ng Espanya. Matapos ang kasal, niregaluhan ang bagong hari na si Henry VIII ng 100,000 iba't ibang uri ng hiyas at maging ang mga pinakamagagandang koleksyon ng mga korona. Ayon sa historiador na si Thomas More, na wala nang mas aangat pa sa kagandahan ng reyna. Sa mga unang taon ng pagsasama ng dalawa, ang reynang si Catherine ay naging pinakamataas at ang pinakamalapit na tagapayo ng hari na si Henry. Kasama sa naging desisyon ng magaling na reyna ay ang pagtutulungan ng Espanya at Inglaterra na sakupin ang bansa naman ng Pransya. Sa pagkakataong ito, ang reyna ay 23 taong gulang na. Ito ay ang pinakamainam na edad upang magsilang ng susunod na tagapagmana at nagdalang tao na si Catherine sa kanyang panganay na anak ng mahal na hari. Nang ika-31 ng January ng taong 1510, isinilang ay ang susunod na reyna. Ngunit ito ay matapos lamang ang 7 buwan ng pagdadalang tao niya. Ayon sa mismong sulat ng reyna sa kanyang amang hari na si Ferdinand, ang pagpanaw ng kanyang panganay na supling ay isang trahedya para sa buong Inglaterra. Masakit man ang naging reaksyon naman ng hari na si Henry VIII ay hindi naman masyado na masalimuot. Ayon mismo sa kanya, na bata pa sila na mag-asawa at ang susunod na supling nila ay ang susunod na magiging hari ng Inglaterra. Hindi nagtagal ay muling nagdalang tao nga ang reyna na si Catherine. Nang ika-1 ng Enero ng taong 1511, isinilang ng reyna ang ikalawang supling nilang dalawa at ito ay ang sanggol na lalaki. Pinangalanan ito na Henry, sunod sa kanyang amang hari. Kumalat ng maigi ang balita sa buong kaharian, isinilang na ang tagapagmana ng trono. Agad na ipinag-utos ng hari ang isang napakalaking piging bilang ang selebrasyon sa pagsilang sa mahal na prinsipe. Ngunit hindi nagtagal ay nanghina ang prinsipe at nang ika-22 ng Pebrero ng taong 1511, binawi ang prinsipe sa hari at sa reyna. Ito ay sa edad lamang niya na 52 mga araw. Isa itong matinding dagok sa trono. Ngunit hindi sumuko ang mag-asawa. Muling sinubok nila na magkaroon muli ng mga supling. Nang ika-17 ng Setyembre ng taong 1513, nagsilang muli ang reyna na si Catherine. Sa panahon na ito ay wala ang hari. Ito ay dahil hindi pa dapat magsisilang ang mahal na reyna. Kaya naman ayon sa tala na kulang muli sa buwan ang sanggol na lalaki na kanyang isinilang. Sawing palad na hindi rin nagtagal ang lalaking supling ng reyna at ito ay binawi din sa kanya. Sa panahong ito medyo nangihinayang na ang hari sa nagaganap sa kanyang may bahay. 2 supling na lalaki ang binawi sa kanila. Ngunit ayon sa hari, hindi pa sila nawawalan ng pag-asa silang mag-asawa.
ng ika-18 ng Pebrero ng taong 1514, muli nagsilang ang reyna ng sanggol na lalaki. Ngunit tulad ng ikalawa at ikatlong supling, kulang ito sa buwan. Isinilang ito ng reyna 8 buwang gulang pa lamang. Muling nagluksa ang buong palasyo sa muling pagkawala ng tagapagmana na naman sana ng trono. Muli sa ika-5 pagkakataon ng ika-18 ng Pebrero ng taong 1516, isinilang ng reyna ang supling na babae at sa pagkakataong ito, malusog ang prinsesa at tama naman sa buwan. At siya ay bininyagan sa pangalan na si Mary I, ang tagapagmana ng korona ng Inglaterra. Sa panahong ito, kumalat na ang usap-usapan na ang hari ay may kinalolokohan na ibang dilag. Ito ay tila ba binaliwala lamang ng reyna. Sa ika-6 na pagkakataon ng ika-19 ng Nobyembre ng taong 1518, muling nagsilang ang reyna ng isang sanggol na babae. Ngunit tulad ng ilan pang mga nauna niyang supling, ito na naman ay kulang sa buwan. Sa loob ng 9 na taon, 6 na beses na nagdalang tao ang reyna, ngunit isa lamang ang nabuhay sa kanila. Sa panahong ito, tila ba nawalan na ng gana ang hari sa reyna. Dahil sa koneksyon na natiling magkatabi sa higaan ang hari at ang reyna, ngunit tila ba hindi na sila na magkakilala. Isinulat ito ni Catherine sa Santo Papa ng panahon na iyon, ngunit sang-ayon sa itinuturo sa mga magiging reyna na kailangan magbulag-bulagan sila sa iba pang relasyon ng kani-kanilang mga asawa. Sa loob ng 24 na mga taon, tiniis niya ang kanyang masakit na emosyon. Ayon sa Santo Papa noon na ang pinagbuklod ng Diyos ay hindi dapat pinaghihiwalay ng tao. At dahil ipinagbabawal ang diborsyo, ay patuloy ang naranasang pait ng reyna na si Catherine of Aragon. Halos harap-harapan na ipinakikita na sa kanya ang nangyayaring kabuktutan sa loob ng palasyo. Dumating pa sa punto na hiniling ng hari na si Henry VIII na ipawalang bisa ang kasal nito sa reyna na si Catherine. Ngunit dahil nga walang diborsyo sa Espanya, ay maigi itong tinanggihan ng Santo Papa. Makailang ulit pa na nagsumite ng kahilingan itong si Henry na ipinapawalang bisa ang kasal niya kay Catherine. Ngunit paulit-ulit din ito na tinanggihan. Kaya naman sa pagdanais na maalis sa kapangyarihan ang matalinong reyna na si Catherine of Aragon, tumiwalag ang hari na si Henry VIII sa simbahan. Nagpasa ito ng mga batas na nagtatalaga sa kanya at sa mga tagapagmana niya na mga pinuno ng simbahan na bagong tatag sa Inglaterra. Sa panahong ito ay pinakasalang muli ng hari ang kanyang sumunod na reyna. Ito ay walang iba kung hindi si Anne Boleyn. Tila ba pinalayas ang reyna at inilipat sa iba't ibang mga palasyo malayo sa hari niya na asawa. Tiniis nito ang pangungutya sa kanya at ang sakit ng kalooban sa natatamo na pang-aalipusta. Ngunit pilit nitong ipinaglaban ang kanyang karapatan ayon sa kanya na siya ang totoong reyna at wala ng iba pa. Ang kanyang supling na si Mary ang tagapagmana ng trono at ng ika-7 ng Enero ng taong 1536, sa edad nito na 50 taong gulang, pumanaw si Catherine of Aragon sa sakit na cancer. Sa sumunod namang mga segment natin ay tutuklasin natin naman ang dinanas ng sumunod na reyna ng Inglaterra na si Anne Boleyn. Abangan po ninyo ang karugtong ng segment na ito, mga katinagalog ko. Sa inyong tingin, dapat ba na may diborsyo, mga katinagalog ko? Sang-ayon po ba kayo sa sinasabing batas? At ito po ba ay nararapat? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama nyo sa isa na namang makabuluhang segment natin sa araw na ito.